Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating Panginoon. Ako nga pala si John Robby Medina at ngayong araw ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa mga pagkakasalang aming nagagawa para ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkakasala sa amin. Huwag niyo po kami ipaintulot sa tukso at iadya niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Magandang araw sa ating lahat at ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay ang pinaka-outline ng topic natin ngayong araw ay Kill Sin or It Will Kill You. At ang bersong pag-aaralan natin ngayon ay ang Marcos Kapitulo 7, bersong 14 hanggang 23. Muling pinalapit ni Jesus sa kanya ang napakaraming tao at sinabi niya sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain ang aking mga salita. Ang nagpaparami sa tao ay hindi ang pumapasok sa kanya mula sa labas, kundi ang lumalabas sa kanya. Ang sino mang may tenga na nakakarinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at nang makapasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad patungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, "Kayo ba ay wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparami sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at ito ay dinudumi sa palikuran." Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Sinabi niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparami sa kanya. Ito ay sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masamang kaisipan, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagpatay, mga pagnanakaw, mga pag-iimbot, mga kasamaan, pandaraya, kalibugan, pagkainggit, matang masama, pamumuso, kayabangan at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nagmumula sa loob at siyang nagpaparami sa tao. Base sa bersong ito, binabanggit dito na yung puso natin, doon nagmumula ang lahat ng kasalanan natin. Lahat ng tao ay mayroong binhi ng kasalanan na nakatalim na sa ating puso. At para naman sa ating teachings ngayong araw ay ang una, the heart is a mega factory of sins. Yun nga, base nga sa chapter 21 hanggang 23, babasahin ko. Ito ay sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao, nagmumulang ano nga ba ang mga kasalanang nabanggit dito? Ang lahat ng kasalanan. Kabilang na dito ang masamang kaisipan, mga pangangalunya, mga pakikiapid, pagpatay, pagnanakaw, pag-iimbot, mga kasamaan, pandaraya, kalibugan, pagkaingit, matang masama, kayabangan at kahangalan. Lahat ng uri ng kasalanan ay nabubuo nagmumula sa ating puso. The heart is a mega factory of sins. Hindi lang siya factory, kumbaga mega factory, kumbaga siya yung heart natin, yung pinagmumula ng ating kasalanan. Sa pangalawa naman, we cannot blame others for our own sins. Dahil sa puso na natin pinanganak yung kasalanan . Hindi pa man tayo nilalabas ng nanay natin sa sinapupunan. Kumbaga, may binhi na ng kasalanan na nakatunong sa ating puso. Tsaka huwag tayong mabuhay sa paninisi. Hindi magandang gawain yun kasi hindi yun yung bagay na nakakalugod sa Diyos. Pwede namang ibang tao yung magtitrigger ng kasalanan natin, pero tayo pa rin yung magde-decide kung gagawin natin yung kasalanan na yan. Kumbaga tayo pa rin yung, nasa atin pa rin yung huling halakhak kung paano natin ilalabas yung kasalanan na yun, kung paano natin mapipigilan, ganun.
Sa pangatlo naman, God holds us responsible for our sins. Tayo, hinayaan tayo ng Diyos na magmaneho ng mga desisyon natin kung paano natin i-overcome yung mga kasalanan natin. Para naman sa ating application, do not let the seed of sin germinate. Take root and grow. Yun nga, sabi ko nga kanina, bago pa man tayo panganak, nasa sinapupunan pa lang tayo ng mga magulang natin. Meron na tayong binhi ng kasalanan o buto ng kasalanan sa ating puso. Kumbaga, wag na natin yung hayaang tumubo tsaka mag-grow. Kasi kapag tumubo yun, pinalaki natin yun, magiging halimaw yun sa loob natin, sa puso natin. Kumbaga yun yung magiging mortal nating kaaway. Kaya wag natin hayaang yung mag-grow o lumaki pa. Kumbaga putulin na agad. Sa pangalawa naman, kill sin before it kills you. Yun nga, hanggat maliit pa yung binhi, putulin na agad. Kasi halimbawa, yung mga addiction, drug addiction, sex addiction, alcoholic addiction, nagsimula yan sa una Kumbaga, nagsimula yan sa isang beses, hanggat naulit. Kumbaga, kailangan, habang maliit pa, putulin na agad. Wala namang perfectong tao sa mundo. Lahat tayo may kasalanan. Pero habang hindi pa lumalaki, habang binhi pa lang, huwag na natin siyang hayaan. Huwag na natin gawing habit. Kumbaga, huwag na natin ulit-ulitin. Kasi pag naging habit na natin yan, mahirap nang alisin yan. Kaya hindi pa ganun nag-grow yung kasalanan na sa loob natin, putulin agad natin. Dahil sa bandang huli, mamimili ka na lang kung ikaw yung papatay ng kasalanan o kasalanan ang papatay sa'yo. At para naman sa huli nating application ay depend on the power of the Holy Spirit. Humingi tayo ng gabay sa Santong Espiritu kasi hindi natin kayang tabasin yung kasalanan natin nang tayo lang mismo sa sarili natin dahil tayo mismo ay makasalanan din. Nature na natin yan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi nga sa salita ng Diyos, hindi natin kayang sa inyong kasalanan. Gamit lang yung sarili natin. Kaya kailangan talaga natin yung Holy Spirit na nananahan sa atin. Ano nga ba yung mission ng Holy Spirit? Yun nga, yung patayin yung kasalanan, putulin, pigilan ang paglago ng kasalanan. Dahil alam mismo ng Diyos na hindi natin kayang baguhin yung sarili natin, kundi Holy Spirit lang yung makakapagpabago sa atin. Kasi ang Holy Spirit, ipinangako ng Diyos yan na mananahan yan sa atin habang buhay. Alam naman natin na ginagawa natin yung lahat para disiplinahin yung sarili natin. Pero kailangan nating tandaan na ginagawa natin yan by faith and by the grace of God. And for that, may God be praised. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. At para tapusin ang ating daily devotion ay tayo po ay manalangin. Amang mga pangyarihan sa lahat, pinupuri kita at pinasasalamatan kita sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Naway patawarin mo po ako sa mga pagkakasalang aking nagagawa. Gabayan mo po ako. Kayo na po ang humawak ng aking buhay. Lahat ng mga gagawin ko, sinusurrender ko sa inyo, pati po lahat ng bagay, lahat ng decision ko ay sinusurrender ko na po sa inyo. Naway ilayo mo po ako sa lahat ng tukso. Tulungan nawa ako ng Santong Espiritu. Putulin yung mga kasalanang bago pa ito mag-grow sa aking puso.
ito po ang aking samot-samot panalangin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa mga tamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.